Hello mga kaminang! Meron akong gustong i-share na recipe sa inyo na natutunan ko sa aking pinsan. Sure na ako na alam nyo to. Isa ito sa mga paborito nating inuulam. Meron tong isang ingredient na pwede naman palang ilagay. Kaya kung gusto mong malaman, samahan mo na ako sa aking kusina. Umpisahan na natin yung pagluluto. Welcome to Minang's Kitchen! Para sa version na ito, luya at sibuyas lang yung mga aromatics na ilalagay natin. Mag-i-slice lang tayo ng luya at saka ng sibuyas. Yung luya, pwede nyo liitan nyo kung gusto niyo. Kung gusto niyo magdagdag ng bawang, pwede kayo maglagay. At para naman sa mga gulay, maglalagay tayo ng ampalaya, talong at ng okra. Pwede ninyong gayahin yung pagkakahiwa ko sa mga gulay, kaya naman bahala na kayo kung ano yung type ninyong hiwa. Shoutout muna tayo sa aking pinsan, Ate Sherlyn Aris. Maraming salamat sa pag-share ng iyong recipe. At mga kaminang, feel free to follow her sa kanyang FB page, Sherlyn Aris. Salamat na agad sa lahat na magfa-follow. At ituloy na natin yung pagluluto. Maglalagay tayo ng kalahati ng luya at sibuyas sa pinakailalim ng kaserola bago natin ilagay yung isda. Isalansan nyo lang yan nang hindi sila magkakapatong para pantay-pantay yung pagkakaluto niyan mamaya. Pagkatapos, ilagay na natin yung mga natitira pang luya at sibuyas. Maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa, kaunting asin, cracked peppercorn, pwedeng buo, pwede rin durog, at ito yung sinasabi ko na ingredient, bugoong or bagoong isda. At syempre, yung ating sukang puti. Lulutuin muna natin yung ating isda sa suka bago natin ilagay yung iba pa nating ingredients. Ilagay yung cover at pakuluan natin yan ng mga 5 to 7 minutes. After that, pwede na natin ilagay yung okra, talong, ampalaya, at yung ating siling panigang o sil green. Maglalagay na din tayo ng kaunting tubig at mantika. Ibalik natin yung cover at isimmer natin ito ng mga 8 to 12 minutes or hanggang sa maluto yung ating isda at saka mga gulay. Naku mga kaminang, kung nandito kayo, amoy pa lang nakakatakam na. At ngayon, tikman na natin at i-adjust nyo na kung ano yung mga kulang para sa inyo. So, dito nagdagdag lang ako ng kaunting asin. Pwede rin nga pala kayo maglagay ng any seasonings na preferred ninyo. Isang tip para mahalo natin yung mga idinagdag natin ng pampalasa, alog-alogin nyo lang yan. I-simmer pa natin yan ng mga 2 to 3 minutes nang hindi na tinatakpan at pagkatapos, pwede na natin yang ihain. At ito na mga kaminang ang ating paksiw na bangos na may bugoong or bagoong isda. Kaya kung gusto mo na lagi kang updated sa mga bagong recipes natin, don't forget to subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share mo na rin itong ating video. Okay, kain na!